sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yes, good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Yan ang sinasabi ng ating mga kapatid. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, anumang oras dyan sa inyo, kay binabati namin isang napakagandang araw. Yan. Sapagkat what makes this day beautiful? Once again, makakarinig na naman tayo ng magandang balita. Hindi lamang magandang balita, kundi mabuting balita. So bago ang lahat, mga kapatid, samahan niyo muna po ako sa panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang Diyos Ama sa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang katapatan sa amin. Ama, salamat sa walang sawang pagbibigay sa amin ng mga salitang magiging gabay namin sa buong linggong ito, Panginoon. Lord, again, we come before your presence and nagpapalinis po kami upang sa ganon malaya naming matanggap ang iyong magandang balita. Paging dapatin niyo po kami sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita. And we ask for the guidance of your Holy Spirit to be upon us, to give us the understanding that we need. Sapagkat inaamin namin, Panginoon, wala po kami magagawa kung wala kayo. Kulang ang aming kaisipan upang maabot namin
ang iyong kalooban. So Lord, may your name be glorified this evening, Father God. Again, we bring you back the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Hallelujah. Mga kapatid, malapit na po yung ating election for Board of Governors. Ano ho? Mga covenant members. Sa February 10, 2024 from 7 to 3 p.m. po. Dito sa Comfy Worship Center. Yan. Agahan po natin at tayo naman may breakfast pagdating dito. At dito sa hanggang alas 3 ng hapon. Pag dumating po kayo ng eksaktong alas 3, ano ha? Kaya pa po. Pero pag dumating kayo ng after 3, wala na po 'yon, mga kapatid. Sarado na po. At hindi lang po 'yon, yung sa ating mga magpapa-proxy, mga kapatid, 1:1 na po. Hindi ho pwedeng yung boboto ay isang barangay ang kanyang ipoproxy. Hindi po. 1:1, mga kapatid. So, see you on Saturday. Ano ha? At CSM Metro Manila Quarterly Fellowship titled Rhythms of Love. 1 John 4:16 to 18. Ano ha? February 25, 2024, alas 2 ng hapon, mga kapatid, hanggang alas 6 ng hapon. Mga parents, let us support our young ones, ang ating mga youth, sa Cramsis, Makati West. Okay, ang ating pong dress code, smart casual. Ang color po, red, pink, and white. Meron po tayong share, mga kapatid, na 250 per head. Okay, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yan. So, it's your special day. February 7, 2024. Happy birthday, Brother Ferdinand Rabalo. Happy birthday, bro. Yan, si Sister Gertrudes sa Lagubang. Yan. Happy birthday, sis. Sister Sol Tubio. Happy birthday. Brother Timothy Olbez. Sister Telma Mauy. Si Sister Telma Mariano, kapatid. Happy birthday po. And Sister Francine Capis. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Enjoy your day. Brother Bong, take it away. Yes, happy birthday and enjoy your day. Mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tawagin na natin ang ating mga kasama sa bahay for us to join us in our praise and worship. So, let us welcome our praise and worship team. Amen. Thank you, Lord. Samahan niyo po kami magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Hallelujah! Magandang gabi po sa lahat, magandang umaga, magandang tanghali. Alam namin na ngayong gabing ito ay kasama namin kayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Now the Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord
there there is is freedom. and all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. Amen. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believe will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. If the Son sets you free, if the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He's Almighty God, my Savior. He's Almighty God. His name is Jesus. Amen. He's Almighty God, my Savior. He's Almighty God. His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. One more time. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He's Almighty God, my Savior. Amen. He's Almighty God. His name is Jesus. He's Almighty God, my Savior. He's Almighty God. His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. By the power of His word. By the power of His word. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Napakasarap umawit, magpuri sa ating Panginoon. To be in God's presence, it's a great privilege as children of God to be in God's presence. So let's continue worshiping our God.
beholding His presence, beholding His beauty. Thank Him every day for all His goodness. Thank you, Lord. Let us worship Him. Lord, fill us each morning with your constant love. So that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious smile. One more time, everybody. Lord, fill us each morning with your constant love, with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives, all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home. Before you created the earth and made the whole world into being, you were eternally God and will be God, our God forever. One more time. Lord, fill us each morning with your constant love, with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives, all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home. Before you created the earth or made the whole world into being, you were eternally God and will be God, our God forever. Hallelujah, we worship you, Lord. The Lord is great and to be highly praised.
your name. Yes, Lord. We glorify your name. Yes, Lord. We exalt your name forever. Amen. We exalt your name forever. Amen. Like you, Jesus, you are in praise. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We magnify your name. You are awesome. There's none like you, O Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, hallelujah. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord, for your sweet, sweet presence. And for tonight, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa bagong series ng Epistle to the Hebrews by Paul. At ito po ay itatakel po ng ating kasawa. Yan. Ni Pastor Simple and Sister Jeng Garcia. Ang verses 1 to 4 ng Hebrews 2 tungkol sa solemn admonition. So let's welcome our pastor, Pastor Simple and Sister Jeng Garcia. Good evening mga kapatid. Good evening po mga kapatid. Good morning sa mga nasa ibang bansa. Good day po sa ating lahat sa araw na ito at welcome po sa ating midweek Bible study. Yan, thank you Lord. Sige po, sa pagpapatuloy po, bago ho tayo magpatuloy sa ating pag-aaral sa gabi pong ito, tayo po muna ay mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, una po sa lahat, ang papuri, pasasalamat, ibinabalik namin sa iyo sa mga oras na ito. At muli, Panginoon, amin pong idinadalangin sa inyo sa mga sandaling ito, yung paggamit po ninyo sa aming mag-asawa. Lord, ang wisdom po ang inyong ibababa sa amin. Kayo po ang maglagay sa aming mga labi ng inyong mga salita na ito'y magiging pagpapala sa aming lahat na makikinig. At hinihiling po namin sa inyo, Lord, inaamin namin na ang kawalan, na tunay naman po na kayo ang pag sinabi po na inamin namin ang aming kawalan, kayo po magtuturo. At sa oras na ito, Panginoon, ibaba po sa amin ng banal na Espiritu. Upang sa ganun po yung pag-aaral namin ngayon, ito po lubos po naming maunawaan. Ganun din po, Lord, alam namin, Lord, na sa gabing ito, salamat po sa mga kapatiran namin na patuloy pong sumusubaybay sa aming pong pag-aaral sa aming Bible study. Sa oras po ito, Panginoon, mangusap po kayo sa patnubay ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yan, purihin ng ating Panginoon. Yan, sige po. Tayo po ay babasahin po muna natin yung ating words sa gabing ito na ito ho yung pagpapatuloy ng pag-aaral natin dito po sa aklat po ng Hebreo na ito po ay dito na po kami sa pang ilang bahagi na ba tayo mga ngayon? Ano po ito? Pang-apat po dito po. Babasahin ko po ha dito sa Hebreo kabanatang 2 dito po sa mga talatang 1 hanggang 4. Sabi po dito, kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito?
Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at mga iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa Kanyang sariling kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, siya po ang magbibigay sa amin ng karunungan sa oras na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ito pong pag-aaral natin, mga kapatid. Ito nga po, pag binasa niyo po yung Bible, ang sabi nga po, ito yung the danger of neglecting salvation or drifting salvation. Pero bago po yun, magre-recap lang po tayo ng kaunti. Ang sulat sa Hebreo ay isinulat para sa mga mananampalataya na palagi ang natutukso na tumalikod sa pananampalataya kay Kristo at bumabalik sa mga sistema ng relihiyon na walang kinalaman sa kaligtasan ng tao. Maraming mga tao ang lumilis ng daan patungo sa wilderness of unbelief, yung lugar o lugar ng kawalan ng pananampalataya. Ang layunin po ng sulat na ito ay para ipaunawa ang sufficiency and supremacy ng ating Panginoong Hesukristo. Siyempre, bilang mga Kristiyano, tayo po ay kilalang followers of Christ. So, sa pag-aaral pong ito, mga kapatid, pinapaunawa po sa atin na Christ is supreme and completely sufficient for salvation. Sabi nga po, ang aklat po ng Hebreo, ito po ay book of warning against apostasy. Ito po ay aklat na nagbababala o nagpapaalala laban sa pagtalikod sa pananampalataya sa Diyos. Actually, di ba nga sabi nga maraming nauuna, maraming nahuhuli. Maraming tao ang nauna sa pananampalataya, pero minsan yun nga dahil nga sa sistema sa kapaligiran, sa mundo, minsan na-attract pong tumalikod sa Diyos. So ito po ay book of pagpapaalala na hindi dapat tumalikod sa pananampalataya natin. Para maipamuhay natin ang pamumuhay Kristiyano, tandaan po natin at unawain yung pag-aaral po natin sa chapter 1 ng Hebrews, verse 1 hanggang 3. Ang pag-aaral nga po natin doon? Jesus is the Word of God. So si Jesus ang salita ng Diyos. Tayo ay kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Jesus is the message of mercy. Diba? Si Jesus ang mensahe ng kahabagan ng Diyos. Kapag tinignan po natin si Jesus na nakapako sa krus, iyon ang mensahe ng habag ng Diyos. Diba? Pag nakita niyo po yung kanyang position doon sa krus, siya ay namatay para sa kaligtasan ng tao. Yun po ay, pag tinignan nyo pa lang po yun na po ang message of mercy. Jesus is the Word of God itself. Ang kanyang pagkamatay sa krus ay isang mensahe ng kahabagan ng Diyos para sa atin, para sa mga nananampalataya sa Kanya. Jesus is the truth of redemption. Siya lamang ang katotohanan tungkol sa kaligtasan. Di ba sa Acts 4:12, ang sabi po doon, sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. So, Jesus is the truth of redemption. Si Jesus din ang mabuting balita. Diba? Pagka sinabing good news, nagbibigay po ito sa atin ng pag-asa, ng lakas. Nung panahon nga po noon, sa panahon nila Isaiah, di ba, sabi nga, halos 100 taong hindi nakikipag-usap ang Diyos sa tao. Pero noong nga po, na nagpahayag na ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, siya po ang nagdala ng pag-asa sa sandaigdigan. Siya po yung mabuting balita. At sa verse 3 sa verse 3 po ng Hebrews 1,
Tingnan ko pa sa verse, Hebrews 1, verse 3. Sabi po dito, ang ating Panginoong Jesus is the brightness of God's glory. Pag binasa po natin, sa Tagalog pa. Tagalog ba to? Sabi po sa, ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos, niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos sa langit. Ang sabi po dito, siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. So Jesus is the Word of God. So tandaan po natin yon. Huwag po natin kakalimutan na ang ating Panginoong Jesus ang salita ng Diyos. At dun po sa nakaraan natin pag-Bible study, sabi nga po, Jesus is above angels. Jesus Christ is more excellent than angels. Bakit po? Di ba, nagpapahayag po ang mga angels noong mga panahon na yon. Pero higit po doon ang ating Panginoong Yesus. Bakit? Kasi sa verse 4 po hanggang 6, sabi po doon, God gave Jesus a name superior than angels. Binigyan ng Diyos ang ating Panginoong Yesus ng higit na pangalan kaysa sa mga anghel. God called Jesus His Son. Tinawag niya po itong anak. So being the Son of God, si Jesus po is the Son of God not by creation, not by adoption. Jesus is the Son of God by nature. So above the angels po siya. Sa verse 8 makikita natin, Jesus Christ has a throne which is forever. Yung mga angels po, wala. So, yun, makikita po natin na ang ating Panginoong Jesus ay binigyan ng trono na walang hanggan. Ano pa po? Jesus Christ is the creator of all things sa verse 10. Jesus Christ is the creator of all things. At sa verse 11 and 12, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, ang ating Panginoong Jesus po ay higit po sa mga anghel. Sabi nga po, the angels are servants of God the Father. The angels are servants of our Lord Jesus Christ. The angels are servants of God's people. So, yung angels po are sent forth by Christ for us na nagmi-minister po sa atin. So, napapatunayan po na Jesus is above angels. Jesus is better than angels. So, since Jesus po is above angels, sabi nga po, we should worship Jesus alone. Ang buhay natin ngayon ay nakasalalay sa ating Panginoon. Siya lamang ang dapat nating sambihin. Kaya bilang na kay Kristo, tandaan natin na ginagamit ng Diyos ang mga anghel para tayo ay lumapit sa Diyos at makarinig ng instruction galing sa Diyos. Hindi natin sila dapat sambahin. Jesus lamang ang karapat dapat sa ating pagsamba. So, ito po yung mga katotohanan na ipinahayag ng chapter 1 na napatunayan naman po nating lahat bilang mga mananampalataya ni Kristo. Yan po ang truth na pinaniniwalaan po nating lahat, that Jesus is superior and supreme sa lahat po ng bagay. So, mga kapatid, nakakatuwa po na pagbulay-bulayan at isabuhay po natin, isapuso po natin kung sino ang Panginoong Jesus na pinaglilingkuran natin. Kung ano ang position natin before Him. Kasi para po hindi po tayo maligaw, hindi po tayo mawala sa presensya ng ating Panginoon. Alam na alam po naman natin ngayon, sa panahon natin ngayon, na marami pong bagay ang nanunukso para mabawasan yung iyong panahon sa pagkilala, yung growing in the grace and knowledge of God. Di po ba? Pero salamat po sa Panginoon kasi tayo ngayon sa ating Comfy family
Alam po natin na everyday may Good Morning Jesus tayo, may regular prayer meetings na po tayo, tapos may Sunday fellowship po tayo. So, nanonourish po tayo ng Word of God at lalo po tayong nag-grow in the knowledge and grace of our Lord Jesus Christ. So, yun po ay pagyamanin natin sapagkat alam po natin na yun po ang nais ng Diyos para sa ating lahat na makita si Kristo sa pamumuhay po natin. Yan, thank you Lord, purihin ang ating Panginoon. Ngayon po, dito na nga po tayo dito sa chapter 2. At ang atin naman pong title sa gabing ito ay pinamagatan nating dito sa chapter 2 yung tinatawag na A Solemn Admonition. Sa Tagalog po ay isang tapat na pagpapahalaga sa mataimtim na babala. Yan, medyo isa pong tapat na pagpapahalaga o ano yan tawag dyan? Pagpapaalaala sa mataimtim na babala. Isang Yan po yung mataimtim na ating babala. Mataimtim na babala. Ano pong ibig sabihin pag mataimtim? Isang tapat na pagpapaalala, admonition, yan, pinapaalalahanan. Yan, pinapaalalahanan. Oo. Ibig sabihin, no, talagang ang Word of God po talagang ituturo niya sa atin yung kung anong nararapat at gusto naman talaga ni Lord lahat ng tao matanggap to. At yun nga po kaya nga napakahalaga na pag-aaralan po natin to. Ngayon po, pag-usapan po natin to. Balikan ko po yung verse 1. Sabi po dito, kaya nga dapat natin panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Yan mga kapatid, sabi po ng unang verse ay dapat daw po natin panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Yan, tingnan ang sinasabi po ng salita. At sa English nga po, ganito ang nakalagay. Therefore, we must be the earnest heed of the things we have heard, lest we drift away. Ano pong ibig sabihin yan? Sabi nga po na we must heed the truth we have heard. Ito yung, yung truth na napakinggan po natin. Ito yung tinatawag na truth of salvation. Ito po yung katotohanan ng kaligtasan. Na sa pag-aaral nga po natin, katulad nga po na nabanggit kanina, ano nga ba itong katotohanan ito? Sabi nga doon sa Acts 4:12, na sa silong ng langit, ang pangalang Hesus lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Iyan po yung katotohanan. At pagdating naman po dyan sa mga talatang 2, ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo. Tinan po nyo may nagpatunay na totoo. At bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Diba? Pag binalikan niya natin yung binasa natin. Ano naman po ang ipinapakita dito? Sabi dyan ay yung salitang heed. Sabi dyan ay to give attention. Sabi nga ano ito? Yung pagtuunan ng attention. Diba? Dahil minsan, bakit mahalagang pagtuunan natin ng attention ito? Simple para bang minsan, parang ang pakikinig lang hindi naman naitutuon yung attention pero napakahalaga po. Kaya nga po itong pag-aaral natin ngayon, parang inuulit-ulit to Ano pa? To listen very carefully. Pakinggan hong mabuti. Diba? Bakit to? Simple, si Lord po, hindi ba? Sabi nga natin, si Lord po hindi nagbibiro Si Lord po, seryoso sa kanyang mga salita. Na yung kanyang mga salita, ipinahayag sa ating lahat. Di po ba? Na kaya dapat talaga, kaya nga sa ating ngayon, yun ang tinuturo ng Panginoon Sabi nga, pag napakinggan natin ang salita ng Diyos, wag na daw po nating pagmamatigasin yung puso natin. Ito rin yung tinatawag na solemn, admonition niya po. Sabi diyan, ito yung to pay more attention to gospel. Diba? Sabi nga dyan, to pay more attention to gospel. Ito po, yung gospel, ano po ito? Word of God. Salita ng ating Panginoon. To listen more closely to the gospel. Ano pong ibig sabihin yan? Tingnan sabi dito, to pay more attention to the gospel. To listen more closely to the gospel. Di po ba? Kaya napakahalaga po talaga na yung attention natin sa pinapakinggan natin ang Word of God, ito'y binabasa natin. Dapat pala hindi lang
Sabi nga, ano ba ang tawag sa malalim na Tagalog? Habang binabasa daw po natin yung bawat himay-himay ng salita, yan pala'y dapat pinagtutuunan natin ng pansin. Parang ginunguya. Parang ano ba ang tawag dyan? Sa pagkain, hindi Ginunguya lang maigi. pagkasubo, lulunukin na. Ibig sabihin, no, ito'y nginunguya, tapos minumuni-muni. Ganun po yung salita ng Diyos. Kaya ito po yung paalaala dito. Tandaan po natin, ang sabi nga dito, God's Bible, Final revelation or the last word. Tinan po nyo, the last word that we will never speak to man That He will ever, has been given to His Son, Jesus. Di po ba? ang huling salita. Ang sabi nga ano ba ito? Ito yung last word. Ito yung huling salita. Pag sinabing huli, ano yan? Wala nang Walang kasunod. Last na. Di po ba? Kaya talagang napakahalaga talagang sabi nga huwag nang sasayangin. Sabi nga ang huling salita o kapahayagan na nais ng Diyos na iparating sa tao ay ibinigay niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yung pong huling salita na nais na iparating ng ating Ama sa Langit para makarating sa tao, ito po ibinigay sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. Diba? Alam po naman natin, yung John 1 hanggang 2, sa pasimula pa'y naroon ang salita at ang salita ay Diyos. Sabi pa nga dito yung salitang slip away, drip away. Sabi nga dyan, sa totoo lang parang ang mga tao madaling ano ba yan? Sabi nga, kailangan Ah. maging yung maano ang pakikinig mo sa salita ng Diyos para hindi ka madulas, Yan. hindi ka madupilas. Madupilas, di ba? Slip away Ibig or sabihin, drift away. kaya nga itinuturo sa atin yung bang parang hindi na tayo madupilas. Para hindi na tayo, sabi nga, madulas. Di ba? Mahirap po yun Kaya nga ang Word of God, kaya nga sinasabi lagi sa atin, pakinggan yung mabuti. Yun po ang sinasabi dito Sabi pa nga dito, pag yung salitang slip, sabi dyan ay, to flow fast. Sabi dyan, para bang huwag hayaang matapon. To glide by, huwag hayaang madulas. To slip past, dumaus-us. Diba? Ibig sabihin, mahirap pagka ganun Diba? Kaya po ang Word of God, itinuturo talaga sa atin. Ito po'y isang paalaala dahil, alam niyo sa totoo lang, ang tao ay madaling makalimot. Diba? Meron pang, diba? May kanta pa nga kinanta pa nga yan Ang tao'y marupok, ay daling lumimot, di ba? Kaya nadudulas o biglang naglalaho sa katotohanan. Yun po, ganun ang tao. Di ba? Kaya nga, nire-remind lagi tayo na basahin ang salita ng Panginoon. Di ba? At yan po ay makapagbibigay sa atin ng tinatawag na mag-guide sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Tingnan po ninyo, meron po ditong words sa 2 Pedro, kabanatang 2, talata pong 15. Basahin ko po sa inyo. Tingnan po natin sandali. 2 Peter 2, verse 15. Ganito po ang nakalagay. Lumihi sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, na anak ni Beor, na nagpahalaga sa bayad sa paggawa ng masama. Tingnan po nyo yung babala sa atin. Tinuturo talaga ng Bible. Sabi, ito po ang nangyari sa kanila. Sabi diyan, naligaw sila. Sabi diyan sa landas na hindi tama. Kaya yung po ang sinasabi dyan ng Word of God. Kaya nga ang salita ng Diyos, ipinagdidiinan lagi sa ating pakinggang mabuti. Ito ay muni-muniin, unawain ang sinasabi ng salita ng Diyos. Meron pa pong isa, tingnan po nyo. Dito po sa Isaiah, meron din pong nakalagay. Basahin ko din po sa inyo Isaiah 17, verse 10 po. Tingnan po natin kung nakalagay. Isaiah 17, verse 10. Tingnan po nyo yung paalaala dito. Kinalimutan ninyo ang Diyos na nagligtas sa inyo at hindi na ninyo naalaala ang bato na inyong kanlungan. Sa halip, gumawa kayo ng mga sagradong hardin na itinalaga ninyo sa isang Diyos-Diyosan sa paniniwalang pagpapalain niya kayo. Iyan po. Reminder sa ating yan. Pag hindi, yung kaisipan, hindi pinagtuunan ng pansin ng Word of God, yung po mahina ang tao Di po ba laging nadudulas? Yun nga po, sabi nga dito nakalimutan nila kung sino yung batong kanlungan na nagligtas sa kanila. Kaya tayo mga kapatid,
pinapaalalahanan po lagi tayo ng salita ng ating Panginoon. Ano po? Balikan natin yung verse 2. Ang salitang ipinapahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo. At ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa o babala. Sabi nga dyan, the word is spoken ay by angels. Ito yung law of God given to the Moises. Ito yung kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ang judgment under the law of God ay napakahigpit po yan, mga kapatid. Tandaan natin. Diba? Hindi naman ho nagkulang si Lord sa atin. Diba? Nagkaroon nga tayo ng ang ating Panginoong Hesus sa ngayon, ano nga si Lord ngayon? Siya po ay Savior. Pero alam niyo ba sa kanyang pagbabalik, hindi na po siya Savior. Siya na po yung Judge. Judge na siya pagbabalik. Kaya ito diba? Kaya hindi po pinapaalaala lagi ng salita ng Diyos na pag-unawaing mabuti ito. At ang bawat sumuway o lumabag ay may kaukulang parusa. Totoo naman po yun. Diba? Kaya nga po, yung pag-aaral natin, ganun po natin pinapahalagang. Tandaan po natin, mayroong two things to take. Dalawang bagay po na ating makikita dito. Yung salitang transgression, ang sabi ay ano po ito, to slip aside, to step aside, To step over the over line. Over the line. Para bang nakalampas sa Sa guhit, linya. sa linya. Nakalampas sa guhit. 'Di ba? Ibig sabihin, parang halimbawa, yung halimbawa na lang, 'di ba sa basketball, pag 3 points ka, nakatapak ka sa guhit, hindi 3 points 'yun. 'Di ba? Ibig sabihin, sa buhay natin, yung Word of God, mahalaga, mga kapatid 'yun. 'Di ba? Yung pinag-aaralan natin. Law Yan of po yung God. pinapaalaala po sa atin yan. Sabi nga, ito yung yung paglabag sa utos, to violate the law of God is sin. Sabi nga, violators are to be punished. Diba? Ibig sabihin, yung paglabag sa salita ng Diyos, ito daw po yung kasalanan sa Diyos. Di po ba? Kaya tayo maingat na maingat tayo. Ang sabi ng Word of God, ang salita ng Diyos, hindi mo dapat bawasan at hindi mo naman dapat dagdagan. Diba? Kaya nga yung 10 commandments, sapat na po yung. Kaya lang, may mga tao pa rin, dinadagdagan nila, ginagawa nilang 11. Pero sa totoo po, 10 commandments lang yon, mga kapatid. Mahalaga po yan. Sabi diyan ano yung pangalawang salita? Una, yung transgression. Pangalawa, yung disobedience. Ito ay ano ba sabi dito? To neglect. Refuse. Refuse And to fail to to obey. Ano naman po ito? Ito ba yung sabi nga ito yung sa Tagalog yan? Hindi, Pagsuway. Pagsuway. Sa Tagalog po, ito yung pagsuway. Di po ba? Kaya nga tayo ngayon, kung mapapansin nyo, di ba? Halimbawa, pag yung salita ng Diyos, halimbawa na lamang yung tungkol sa pagkapatawad. Di ba? Pag hindi tayo nakapagpatawad, naandoon agad, Lord, sorry po. Di ba? Naandoon agad, nakakabalik agad tayo kay Lord. Di po ba? Kaya, ibig sabihin, ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin To disobey God is a sin. Tandaan po natin na, sabi nga po, hindi pagsunod sa Diyos, ito po'y kasalanan. Disobedient are to be punished. Totoo naman po yun. Sabi nga dyan yung hindi po pagsunod ay may kaparusahan yan. Pero kaya nga tandaan natin ang Word of God lagi nagsasabi na yung daw binibitawan na pong salita, yan daw po ipagsusulit natin sa Panginoon, pagbabalik niya. Kaya mahalaga po ito. At ang great danger ay ang deliberately rejecting the law of God. Tingnan po nyo sabi to, alin daw po yung great danger? Ay yung deliberately rejecting the law of God. Yung pala, matindi pala yun. Pag sinabi natin deliberately, ito yung pag-reject natin doon sa utos ng Diyos. Di po ba? Kaya pala ang Word of God, seryoso sa atin. Kaya dapat, seryosuhin din natin yan. Ito yung kaya nga di ba, minsan merong ito yung kaya nga lang, mayroong mga taong sinasadyang inaayawan ng utos ng Diyos. Di ba, sabi nila, hindi ako dyan. Di ba, minsan sabi nila, ito yung gusto ko. Ito, halimbawa na lamang, yung pagpunta kay Lord, di ba? Nakalagay ba sa Bible yan? Ganyan-ganyan.
Ay totoo po, di ba? Sabi ng Bible, huwag kaliligtaan ng pagdalo ng ganitong gawain. Di ba? Sa Hebreo 10:25, nakalakay po doon, huwag nating kalilimutan ang pagdalo sa ganitong gawain gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalong alam nating nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Tinan po nyo ha, kaya nga sabi dyan, kapag nalabag ang utos ng Diyos at kapag sinuway ang utos ng Diyos, tandaan natin na mayroong kaukulang parusa. Diba? Tingnan po natin, ano po ang sabi dito sa Romans 6:23. Ito alam na alam po natin to ha. Pero tingnan po nyo, napakasarap po nating balikan. Ito pong Romans 6:23. Ang sabi po dyan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Meron palang libre. Alin daw yung libre? Libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ngayon, para makarating doon sa libreng, ano nung gagawin? Kinakailang magbigay ng attention doon sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Meron pa po, tingnan po natin to. Dito po sa Isaiah 13, may nakalagay din mga kapatid. Tingnan nyo ha, Isaiah 13, dito po sa verse 11. Tingnan nyo ang nakalagay po dito. Paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamaan nito at ang masasama dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko na ang pagmamataas ng mga palalo at puputulin ko na ang kayabangan ng mga walang awa. Sabi diyan, tingnan nyo ha, paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamaan nito at ang masasama dahil sa kanilang kasalanan. Yan po nyo, sabi diyan. Yan po'y salita po ng Panginoon yan. At dito pa rin po sa Isaiah 26, verse 21. Tingnan din po natin mga kapatid. Isaiah, po ito? Sa Isaiah 20, Isaiah 26, verse 21 po. Sabi naman dito, tingnan nyo ha, sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan upang parusahan ng mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa sandaling ito'y mahahayag ang mga lihim na pagpaslang at mabubunyag pati ang kanilang libingan. Hindi pala. Di po ba? Kaya talagang hindi babaliwalain. Maging seryoso, sabi nga doon sa binasa, take heed. Sabi diyan, isipin, isaisip na maigi. Di ba? Unawaing maigi yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon. At meron pa pong isa. Tingnan natin po dito sa Isaiah, 59, verse 18. Tingnan po natin ang sinasabi ng Word of God. Isaiah 59, verse 18 po. Tingnan natin sandali ang nakalagay po dito. Paparusahan niya ang mga kaaway ayon sa kanilang ginawa. Kahit ang nasa malalayong lugar ay kanyang gagantihan. Tingnan po niyo ha. Kaya ganun po yung salita ng Diyos na nagre-remind sa ating lahat. At ang isa pa po, dito pa rin po punta naman po tayo dito sa book ni Jeremiah. Meron din pong nakalagay Sa 21 naman po ito, verse 14. Tingnan naman po natin ang nakalagay. Paparusahan kita ayon sa iyong masasamang gawa. Susuguin ko ang iyong palasyo. Ang iyong palasyo at lalaganap ang apoy sa buong paligid at tutupukin nito ang lahat ng naroon. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Tingnan po ninyo. Yan po, sabi diyan, akong si Yahweh ang may sabi nito. At sa verse 3 naman po, ano nakalagay? Gayon din naman, hindi tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito na pinakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Yan, tingnan po niyo, may nagpatotoo na naman. Ang sabi niya, alin daw po yung mga unang nakarinig ang mga nasalita ng Diyos ang nagpatotoo na ito ay totoo. At sa verse 4, pinatunayan din ito ng Diyos. Ang Diyos na po ito sa pamamagitan ng mga tanda at iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang kalooban. Yan, sabi po diyan, ang Diyos na po naman ang sabi dito, nagpatotoo. Judgment under salvation is more severe. Ako talaga, ano ba yung pag sinabing severe? Parang matindi na yan. Diba? Ang parusa sa ilalim ng hindi pagpapahalaga sa kaligtasan ay may mas mahigpit
Di ba? Talagang namang talagang hindi nagbibiro. Ibig sabihin, talagang pinapakita ni Lord na unawaing mabuti ang salita ng Diyos. Ngayon po, tingnan po natin ang bakit po napakahalaga po ito. Sabi nga, napahalagahan po natin at uunawain nating mabuti. Unang-una, bakit daw po? Dahil ang gawa ng kaligtasan ay dakila. Yan po. Bakit po? Dahil ang gawa ng kaligtasan ay dakila. Sabi dito, delivered us from all evil. Diba? Makes us acceptable to God. Diba? Ibig sabihin, kinakailangan na andun yung pagtanggap sa Panginoon. It gives us Jesus, our Savior, the authority in finisher of our faith. Siya po yung Ayan. anong tawag do? Yung kapunuan ng ating pananampalataya, ang ating Panginoon Jesus. Ang salvation kasi natin great. Amen. Ngayon, yung judgment sa salvation na to, kapag ka nireject mo to, severe punishment. Yan. Kasi nga, yung salvation na natanggap natin, tayo ay na-deliver sa lahat ng kasamaan. Dahil sa salvation na to, tayo ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. At dahil sa ka-salvation na to, meron tayong Jesus Christ na nagligtas sa Yan. atin. So, etong salvation na to na pinag-uusapan po natin mga kapatid, kapag ito po ay tinalikuran natin, diba sabi nga, severe punishment. At yung punishment na to, diba sabi nga, hindi na Hindi na- maibabalik. Pagka hindi na pagka sinabing patayin yan, hindi na mabibigyan ng buhay. Yun yung sinasabi. Kaya nga paalala po ito, solemn admonition na yung pagpapahalaga po natin sa kaligtasang natanggap po natin ay pahalagahan po natin. Kasi nga, sabi dun sa binasa nga natin, ito ay ang Diyos ang nagpahayag mismo. Kung kanina, ang Diyos yung judgment sa law of God, ang nagpahayag ay ang mga angels kay Moises, 'di ba? Ibinigay yung utos ng Diyos. May punishment 'yon. 'Di ba? Sabi doon sabi nga noon nung panahon ni Moises, ngipin sa ngipin, Mata sa mata. mata sa mata, 'di ba? So, pagka merong nagawang mali, agad pinapanish. Ito, ang Diyos na ang nagsalita sa salvation nito, ang Diyos na ang nagpahayag. Kaya wag nating meminos-minosin. Kasi yung salvation na tanggap natin, it is great, napakadakila. Yan. Walang ibang makapagliligtas sa atin. Kaya nga, yung kaligtasan natin, dahil sa ating Panginoong Hesukristo, pagyamanin po natin, tawag nun? Pahalagahan po natin mga kapatid. Yan po yung una. Sabi nga, bakit pangahawakan nating mabuti? Yung katotohanan. Yun nga po, dahil ang gawa ng Diyos ay, Ang gawa ng kaligtasan ay dakila. At ang pangalawa, sabi diyan ay dakila ang kapahayagan tungkol sa kaligtasan. Ito ay mula sa Diyos. Diba totoo naman? Yung binabanggit nga ni Sister White, itong kaligtasang ito mula ito sa Diyos. Hindi po ito mula sa anghel, ha? Ang sabi diyan, ito ay mula sa Diyos. At ang pangatlo, dahil marami ang nagpapatotoo dito, at tayo naman po yan, kasama na rin tayo ngayon, di ba, na napatunayan natin talaga na sa pamamagitan ng pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos, nagaganap na rin po ito sa buhay natin. Dati, hindi naman tayo, ano ba ang tawag doon? Hindi naman tayo kalugod-lugod kay Lord, pero ngayon kinalugdan tayo ng Panginoon. Dahil sa naandun po yung ating pagsisikap na tayo makasunod sa salita ng ating Panginoon. Sabi sa Romans 2 verse 3, akala mo ba'y makaiiwas ka sa parusa ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng masasama, ng masasamang gawaing ginagawa mo rin naman? Yan, ang sabi dyan. Parang sinasabi dito, kaya nga ngayon, di ba, ang isang blessing sa atin ni Lord, dahil talagang may judgment sa atin. Pero mula nung mapakinggan natin ang salita ng Diyos, sinisika po natin hanggang ngayon Hindi tayo humihinto. Na talagang naandun lagi yung prayer natin ng Lord. Di ba? Kaya nga kung minsan pagka nakagawa tayo ng mali, Lord, sorry po. Ibig sabihin yan, naandun po yung pagsisikap natin na yung sinasabi ng salita ng Diyos ay masunod natin. Sabi to, let us pay more attention to the truth we have heard. Yan. Sabi dyan, kinakailangan naandun po yung attention daw po natin na talagang panghawakan natin na tayo ay yung katotohanan, yung mga napakinggan natin upang sa ganon, ito'y sa buhay natin.
Listen to God and find ways to put God's word into practice. Yan po ang maganda. Pinapractice natin yung salita ng Diyos. Ngayon pa lang, di ba? Ano ho ang pinapractice natin, di ba? Dito pa lang, practicein na natin. Yung pagdating ng Panginoon, yung bang masaya ka, yung sa pagbabalik muli ng Panginoon, nagbigay siya ng judgment doon tayo malalagay sa pag binigyan ka ng hatol masaya ka. Diba? Kaya ngayon ng mga Kristiyano, napansin ba ninyo, masaya tayo, nagpa-practice tayo ng kagalakan. Bakit? Sapagkat alam natin na yung pupuntahan natin, doon tayo sa magandang kalagayan. Kaya ngayon pa lang, pinapractice na natin ang tayo makapamuhay. Kapag sinusunod. Na dahil tayo nakakasunod sa salita ng Diyos, di ba? Naramdaman ba niyo yon? Nararamdaman po ba niyo halimbawa kapag nakapagpatawa dito, ang sarap-sarap ng pakiramdam. Alin niyo ganun din. Sabi ng Word of God, kung ano daw yung ginawa natin sa kapwa natin. Ayun din daw po ang gagawin sa atin. Di ba? Ang sarap-sarap ng pakiramdam. Kaya ngayon pa lang, talaga namang nagpapaalaala sa atin ng Panginoon. Sabi nga dito, tandaan po natin na kapag walang bahala natin ang katotohanan, sabi nga dyan, punishment is irrevocable. Ano po pag sinabing irrevocable? Hindi na po ito mababawi. Kapag ang parusa ay kamatayan, hindi na mababawi yan. Diba? Ibig sabihin, pero tandaan natin na hindi nagkulang si Lord. Diba? Yung kanyang salita, yan ang guide natin. Kaya nga lagi sinasabi sa atin, Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin na aklat na yun. Dili mo yun araw-gabi upang masunod mo ang lahat ng nasusulat doon. Kaya nga po, bigyan natin ng halaga ang kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang kaligtasang ito, tinanggap na natin. Di po ba? Ang pinakamaganda lang, sabi nga, nasa atin na po ito. Ngayon, para katulad nga ng pag-aaral natin ngayon, wag na nating hayaang madulas pa tayo. Pag sinabing madulas, panghawakan yung salita ng Panginoon. Mabuti. Upang sa ganon, makalakad ng ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Yung po napakaganda. Kaya mga kapatid, sa gabi pong ito, iiwanan po namin sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Ito pong pag-aaral natin sa gabing ito, sabi nga po, ito po'y paalaala sa ating lahat na ang Panginoon po, hindi po siya nagkulang. Sabi nga, anong sabi sa verse? Balikan ko lang po yung verse 1. Kaya nga dapat natin panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ano po ang sinasabi ito? Panghawakan nating mabuti ang mga salitang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Purihin ang ating Panginoon at magandang gabi po sa ating lahat. Panginoon, salamat po sa gabing ito at nawa po yung aming napag-aralang salita. Ito po'y nagbigay ng gabay sa bawat isa na makaririnig at nawa, Panginoon, ito'y nagbigay ng kalakasan sa aming lahat. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, God Lord. bless. God bless po. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2